LGU Gimba nagsimula ng tumanggap ng aplikasyon para sa libreng late registration bilang pakikiisa sa selebrasyon ng 35th Civil Registration Month. Ayan. Nagsimula ng tumanggap ng aplikasyon ang Local Civil Registrar o LCR ng local government ng Gimba para sa libreng late registration ng mga nais magparehistro na individual na ipinanganak sa munisipalidad. Ito ang taunang programa ng LGU bilang pakikiisa sa selebrasyon ng ika-35 Civil Registration Month tuwing Pebrero bilang tulong na rin sa mga walang kakayanan na magparehistro on time. Malilibre dito ang 400 piso na late registration fee. Ang mga aplikante ay kinakailangang magsumite ng requirements upang mapabilang sa listahan ng mga late registries. Kasama dito ang negative certificate na kukuhanin sa Philippine Statistics Authority o PSA. Pwede rin ang baptismal certificate, marriage certificate ng mga magulang o kaya naman ay birth certificate ng kapatid na nakalagay ang date at place ng kasal ng mga magulang. Requirement din ang live birth kung available. Ipapasa din ang barangay certification of residency, sedula, affidavit ng two disinterested persons o affidavit to use the surname of the father at kung ang irirehistro naman ay patay na, death certificate ang isusumite. Maaaring mag-submit ng requirements ang mga interesadong aplikante hanggang February 27, 2025. Ayan. So, wala pang date. Normally, pagka ganito, meron ding, I don't know kung kaakibat dito yung libreng pabinyag, pero ito kasi ay late registration lang. So, yung marami actually ang nagtatanong sa atin kung kailan pa ulit yung susunod na late registration. At ang ina-advise natin sa kanila ay taon-taon itong isinasagawa. At ngayon ngang araw, if I'm not mistaken, kahapon pa yan nagsimula na nagpa-skill sila ng requirements dyan sa may local civil registrar dito sa first floor, sa ground floor ng ating municipal building sa bandang kaliwa. Andyan po yung mga requirements nakapaskil at yung mga pinanganak lang dito sa Gimba ang pwedeng magparehistro, mag-submit ng kanilang aplikasyon para sa late registration. So, ulitin ko yung mga requirements ay yung negative certificate mula sa PSA. Ang ibig sabihin po niyan ng negative certificate ay certificate of no birth. Parang gano'n, na wala kang, pagka nagpunta ka sa PSA at naghanap ka ng birth certificate mo doon, wala silang makikitang record na ikaw ay nairehistro sa Philippine Statistics Authority o yung NSO noong araw, National Statistics Office. Tapos yung baptismal certificate, I don't know kung and or ito pero nakalista kasi isa sa mga requirements ay ang baptismal certificate. Yung marriage certificate ng mga magulang, syempre na sila ay kasal. O kaya naman, pwede daw na isubmit ay yung birth certificate kung may kapatid, birth certificate ng kapatid na nakalagay doon kung saan at kailan ikinasal yung mga magulang nung irirehistro. Itong live birth ay pwede ring isubmit kung available. I'm not sure kung ano to exactly. Sa ospital siguro ito manggagaling. Live birth certificate o live birth. Ang ibig sabihin po niyan ay, I don't know kung, anyway, so alamin natin kung ano yung live birth. Pero, isa sa mga requirements din na pwedeng isubmit ay yung national ID. Ayan, national ID, hindi ko pala ito nabanggit kanina, sorry. Yung national ID, kung meron na po kayo niyan, pwedeng yan ang isa sa mga requirements na isubmit ninyo. Pwede din na kung wala pa kayo nung card na, yung plastic card, anong tawag mo doon sa card na yon, yung ibinibigay mula sa NSO, pwede nyo ring isubmit yung na i-download na temporary national ID online. Ayan. So, yung mga
naka-laminate, yung pwedeng i-print tas i-laminate pansamantala na national ID. Magsasubmit din kayo ng barangay certification na kayo ay nakatira dito sa Gimba, no? Sa barangay dito sa Gimba, o kaya cedula, affidavit ng two disinterested persons. I don't know kung ito ay yung mga oo, kailangan to kasi yung mother ko ay nag-submit ng nagpa-late registration siya at kailangan talaga ng affidavit na parang testimony, no, na ikaw ay talagang taga roon. For example, kung taga Barangay Santo Cristo ka, merong 2 tao na taga Santo Cristo, no, na magpapatunay, no, na ikaw ay nakatira doon sa barangay na yun o dito sa Santo Cristo bilang proof, no, na ikaw ay taga dito sa Gimba. Tapos pwede rin pala na parehistro, no, kahit patay na, late registration. So kung may death certificate, I don't know kung meron pa ito. Minsan kasi pagka ganun, may mga requirements kasi na kahit patay na yung isang individual, may mga times na may mga, I don't know kung agencies or what, na kinakailangan nga yung birth certificate para isumite na requirements kung anumang aplikasyon yon sa ibang mga agencies. So, pwede rin pala na iparehistro yung mga patay na at ang kailangan dyan ay yung kanilang death certificate. Ayan. So, ito February 27 po, ulitin ko, February 27 ang last day ng submission ng requirements kasi dadaan pa po yan sa validation at checking ng ating LCR. Ayan. So, nakausap natin kanina si Ma'am Maria Belinda Sebastian, yung ating LCR head. Sabi niya, since kalalabas pa lang kahapon, wala pa yung nagtatry na mag-submit ng mga requirements. So, ito nga, ina-announce na natin para samantala, no, ng ating mga kababayan dito sa Gimba, ha? Tandaan po ninyo, dapat ipinanganak kayo dito sa Gimba. Ito na po, pwede na kayong mag-submit. Pumunta po kayo sa LCR kung kailangan nyo yung mga requirements. Pero sa ating Facebook page, ipopost din po natin yung mga requirements. Napicturean na natin kanina yung announcement nila at ipopost po natin yan sa ating Facebook page na yan. So sa mga followers natin, pwede na po kayo, pwede pong i-check sa aming page yung requirements para sa libreng late registration. Ayan, sa susunod na buwan. February 27 po ang due date. Due date ng requirements. Ayan, sige. Radyo natin.